Alamin kung paano maiiwasan ang cancer. Pangalagaan natin ang ating kalusugan. Mga kapamilya, may tatanong ako sa inyo. Alam nyo ba na maaring may isang bagay kayong ginagawa gabi-gabi? Isang simpleng routine na akala nyo ay normal lang. Pero ang totoo, ito pala ay tahimik na nagpapataas ng inyong risk para sa heart attack, cancer o stroke habang kayo ay mahimbing na natutulog. Nakakabahala, hindi ba? Lalo na kung ang akala natin ay sapat na ang pahinga para maprotektahan ang ating puso at utak. Pero huwag kayong mag-alala dahil mayroon din akong magandang balita. Paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang napakasimpleng habit? Isang ugali na hindi nangangailangan ng mahal na gamot o mabigat na ehersisyo na kayang magpababa ng inyong cancer risk, magpalakas ng inyong immune system, at magpanatili ng inyong sigla kahit kayo ay lampas 50, 60, o 70 anyos na. Hindi ito hype o sabi-sabi lang. Ito ay suportado ng matitinding ebidensya mula sa National Institutes of Health at University of Oxford. Ang sikretong ito? Paggalaw. Ayon sa pananaliksik, ang simpleng paglalakad ng 7,000 hanggang 9,000 steps bawat araw ay kayang magpababa ng cancer risk ng hanggang 16% kumpara sa mga taong laging nakaupo o sedentary. Kahit light walking lang mga nay at tay, ay may malaking epekto na sa ating immunovigilance o ang kakayahan ng katawan na labanan ang mga abnormal na selula. Sabi nga ng American Cancer Society, ang ating pang-araw-araw na lifestyle choices ang ating pinakamalakas na armas laban sa sakit. Sa videong ito, hihimayin natin kung ano ang simpleng habit na ito na inirerekomenda ng mga oncologist at kung paano nyo ito masisimulan ngayon din, kahit ano pa ang inyong edad. Pag-uusapan natin kung bakit ito gumagana, kung paano ito gawin ng tama, at kung paano nito ibabalik ang inyong lakas, enerhiya, at sigla. Tandaan, ang pagtanda ng malusog ay hindi nakukuha sa swerte. Ito ay nakukuha sa tamang gabay at tamang desisyon araw-araw. Dito lang yan sa Gintong Gabay, kaya mag-subscribe ka na. Dito sa Gintong Gabay, marami pa tayong mahahalagang bagay na pag-uusapan. Heto ang sasabihin ko sa inyo. Movement is medicine. Ang paggalaw ay gamot. Aminin natin mga kapamilya, pagtapak natin sa edad na 50, marami na tayong nararamdamang kakaiba sa ating katawan. Marahil ay napapansin ninyo na ang dati nating mabilis na pag-akyat sa hagdan, na yon ay may kasamang hingal o konting kirot sa tuhod. Madalas tayong makaramdam ng pagod, kahit wala naman tayong gaanong ginagawa. At tila ba mas madali na tayong kapitan ng sipon o ubo? Ito ang tinatawag nating natural aging process. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang ating katawan ay parang isang makina na kapag hinayaan nating nakatambay lang sa garahe, mas madaling kalawangin at masisira. Sa puntong ito ng ating buhay, ang ating katawan ay nagiging mas sensitive o mas madaling maapektuhan ng ating mga desisyon sa araw-araw. Narito ang panganib. Ang sedentary lifestyle o ang ugali na palaging nakaupo o nakahiga ng matagal na oras. Kapag hindi tayo gumagalaw, bumabagal ang ating blood circulation. Isipin ninyo ang isang ilog na hindi dumadaloy. Unti-unti itong nagiging madumi at tinatambakan ng basura. Ganito rin ang nangyayari sa ating mga ugat. Tumataas ang inflammation o pamamaga sa loob ng katawan at bumababa ang ating natural na depensa laban sa mga sakit. Ito ang dahilan kung bakit binanggit ko kanina ang panganib habang kayo ay tulog. Kung ang buong araw nyo ay ginugugol lang sa pag-upo, lalong nagiging vulnerable ang inyong cardiovascular system. Ang kawalan ng paggalaw ay parang silent invitation para sa stroke at heart attack. Pero huwag kayong matatakot dahil narito ang upturn o ang magandang balita. Ang ating katawan kahit anong edad pa, ay may kakayahan mag-adjust basta't bibigyan natin ito ng tamang stimulus. At ang pinakamabisang stimulus na ito ay ang paggalaw. Kapag sinabi nating paggalawin ang iyong katawan araw-araw, hindi ito nangangahulugan na dapat kayong tumakbo ng marathon o magbuhat ng mabibigat na bakal. Ang paggalaw ay hindi kailangang maging mahirap para maging epektibo. Kahit ang simpleng light walking lang ay sapat na para maggising sa inyong immune system at mapabuti ang daloy ng inyong dugo. Tanong, ikaw ba ay mahilig sa galaw-galaw? I-type ang isa kung oo at dalawa kung mag-uumpisa na. Ang paggalaw ay gamot. Opo, mga nay at tay.
Ito ang pinakamurang prescription na maibibigay ko sa inyo. Kaya naman sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang matibay na ebidensya kung bakit ang paglalakad ay hindi lang pampalipas oras, kundi isang seryosong paraan para iwasan ang cancer. Manatiling nakikinig dahil ang impormasyong ito ay maaaring magpabago ng inyong buhay. Ano ba ang siyensya sa likod ng paglalakad? Marahil tinatanong ninyo, Doktora, paano naman makakatulong ang simpleng paglalakad sa pag-iwas sa malalang sakit tulad ng cancer? Napakagandang tanong niyan. Isipin ninyo, ang ating katawan ay may tinatawag na lymphatic system. Ito ang ating waste disposal unit na naglilinis ng toxins at nagdadala ng immune cells sa iba't ibang parte ng katawan. Ang kaibahan nito sa ating puso, ang lymphatic system ay walang sariling pump. Umaasa lang ito sa paggalaw ng ating mga muscles para dumaloy. Kaya kapag tayo ay naglalakad, parang binubuksan natin ang gripo para lumabas ang mga dumi at pumasok ang mga sundalo ng ating immune system. Ito ang nagpapataas ng ating immunovigilance, ang kakayahan ng katawan na makita at puksain ang mga abnormal cells bago pa sila maging ganap na cancer. Hindi lang ito opinyon ko, mga kapamilya. Ito ay pinatunayan ng malalaking pag-aaral. Ang National Institutes of Health, NIH, sa Amerika at ang University of Oxford ay nagsagawa ng pananaliksik kung saan libo-libong tao ang sinuri. Ang resulta? Napakalinaw. Nakatanggi ang mga taong nakakakuha ng 7,000 hanggang 9,000 steps sa loob ng isang araw ay nagkaroon ng hanggang 16% na mas mababang tsansa na tamaan ng cancer kumpara sa mga taong halos hindi gumagalaw o sedentary. Isipin ninyo, 16% reduction sa pamamagitan lang ng paghakbang. Ang paglalakad ay nagpapababa rin ng insulin levels at inflammation markers sa ating dugo. Dalawang bagay na madalas maging mitsa ng pag-usbong ng cancer cells matapos ang edad na 50. Maging ang American Cancer Society ay sumasang-ayon dito. Binibigyang diin nila na ang ating daily lifestyle habits, lalo na ang physical activity at tamang diet, ang may pinakamalaking papel sa cancer prevention. Hindi kailangang maging athlete o pumunta sa gym para makuha ang proteksyong ito. Sabi nga sa pag-aaral ni Greco noong 2025, ang mga lifestyle-based approaches ay ang pundasyon ng ating kalusugan habang tayo ay nagkakaedad. Ang simpleng pag-iwas sa pag-upo ng matagal at ang pagpili na maglakad-lakad ay direktang nagpapalakas ng inyong natural defense against disease. Kaya naman, mga nay at tay, malinaw ang siyensya. Ang pag-upo ay panganib, pero ang paghakbang ay kaligtasan. Pero alam ko ang nasa isip ninyo. Paano ko ba masisimulan ito nang hindi sumasakit ang aking mga tuhod? Huwag kayong aalis, dahil sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan para gawing habit ang paglalakad ng ligtas at epektibo. Kaya naman, mga kapamilya, hindi na tayo magkapaligoy-ligoy pa. Alam na natin ang siyensya, kaya oras na para sa aksyon. Marami sa atin ang naghihintay ng tamang panahon para maging malusog, pero sa totoo lang, ang bawat segundong lumilipas na tayo ay nakaupo lang ay segundong ninanakaw sa ating kinabukasan. Kung ikaw ay higit sa 50 at gusto mong simulan ang simpleng habit na ito, huwag mong isiping kailangan mo ng mamahaling rubber shoes o malawak na park. Ang mahalaga ay ang desisyon mong tumayo sa upuan na yon din. Ang oncologist recommended habit na ito ay hindi isang mabigat na pasanin, kundi isang regalo para sa iyong sarili. Narito ang mga konkretong hakbang na maaari ninyong gawin sa loob mismo ng inyong bahay o barangay. Makinig kayong mabuti dahil ang mga susunod na tips ay idinisenyo para sa lakas at seguridad nating mga senior, para sigurado tayong upturn lang at walang hiccups ang ating pagbabago. Ang gabay ni Doc sa pagsisimula, practical implementation. Ang unang babala ko sa inyo, mga kapamilya, huwag nating biglain ang ating katawan. Matapos ang edad na 50, ang ating mga muscles at joints ay mas sensitive na sa biglaang pagbabago. Kung dati ay hindi kayo palakibo, huwag nating pilitin na makuha agad ang 9,000 steps sa unang araw pa lang. Magsimula tayo sa tinatawag na gradual progression. Kung ikaw ay hindi sanay maglakad ng malayo, simulan mo muna sa 5 o 10 minuto lamang bawat araw. Ang layunin natin dito ay hindi ang mapagod agad, kundi ang masanay ang iyong puso at binti sa paggalaw. Matapos ang 1 linggo, kung maayos ang pakiramdam mo,
Dagdagan natin ito ng 5 minuto pa. Ito ang sikreto para hindi sumuko ang inyong katawan at para maiwasan ang anumang hiccups o sakit sa muscle. Ngayon, baka isipin nyo, Doktora, ang dami naman nung 7,000 steps. Huwag po kayong matakot sa numero. Ang mahalagang teknik dito ay ang pag-iipon ng steps sa loob ng buong araw. Hindi kailangang makuha ito sa isang tuloy-tuloy na lakaran. Halimbawa, ang pag-akyat panaog nyo sa hagdan sa loob ng bahay ay bilang na. Ang pagdidilig ng inyong mga halaman sa umaga, ang paglalakad papunta sa kanto para bumili ng pandesal, o ang pag-ikot sa palengke, lahat po yan ay dagdag sa inyong total steps. Maaari rin kayong maglagay ng reminder sa inyong cellphone. Sabihin natin, tuwing 2 oras, tumayo kayo at maglakad-lakad sa loob ng bahay ng 5 minuto. Ang maliliit na aksyong ito, kapag pinagsama-sama, ay sapat na para maabot ang goal na magpoprotekta sa inyo laban sa cancer. Panghuli, at ito ang pinaka-importante para sa ating mga senior. Siguraduhin nating ligtas tayo habang naglalakad. Huwag pong maglakad ng nakayapak o nakatsinelas lang kung lalabas ng bahay. Gumamit ng komportableng sapatos na may maayos na suporta para sa inyong sakong at arko ng paa. Ito ay para maiwasan ang pagkatisod o ang pagsakit ng inyong mga binti. At tandaan, mga nay at tay, ang paglalakad ay dapat nating ikatuwa. Hindi ito isang parusa o mabigat na trabaho. Gawin nyo itong pagkakataon para makalanghap ng sariwang hangin, makita ang mga kapitbahay, o makipagbonding sa inyong mga apo habang naglalakad. Ang paggalaw ay bahagi ng buhay. Kapag masaya ang inyong isip habang naglalakad, mas magiging epektibo ang pagpapalakas nito sa inyong immune system. Handa na ba kayong humakbang? Dahil sa susunod, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, ang inyong mga kasukasuan. Bakit mahalaga ang kalusugan ng kasukasuan at lakas? Alam ko ang iniisip ng marami sa inyo, mga kapamilya. Doktora Reyna, gusto ko namang maglakad, pero ang sakit na ng aking mga tuhod at balakang. Normal lang po na matakot na baka lalong lumala ang kirot kapag tayo ay gumalaw. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan. Madalas, ang kakulangan ng paggalaw ang siyang nagpapahina sa mga muscles na pumoprotekta sa ating mga joints. Kapag hindi tayo gumagalaw, ang ating mga kasukasuan ay nagiging stiff o naninigas. Ang inflammation o pamamaga ay lalong nagtatagal sa ating katawan. Ang paggalaw, sa tamang paraan, ay nagsisilbing langis para sa ating mga joints upang mabawasan ang friction at sakit sa katagalan. Kung talagang mahirap ang paglalakad ng malayo sa semento, huwag po kayong susuko. Mayroon tayong tinatawag na low-impact movements. Halimbawa, maaari kayong mag-ehersisyo habang nakaupo, tulad ng pag-unat-unat ng binti o seating leg raises. Ito ay nagpapalakas pa rin ng inyong muscle strength at circulation, nang hindi binibigla ang inyong mga tuhod. Kung may access naman kayo sa swimming pool, ang paglalakad sa tubig ay napakaganda dahil tinatanggal ng tubig ang bigat sa inyong mga joints habang binibigyan kayo ng sapat na resistance para lumakas. Ang mahalaga ay hindi tayo nananatiling sedentary o nakapwesto lang sa isang lugar sa buong maghapon. Tandaan nyo, mga nay at tay, ang layunin natin ay longevity o ang mahabang buhay na may kalidad. Matapos ang edad na 50, 60 o 70, ang ating katawan ay nangangailangan ng sapat na muscle strength upang suportahan ang ating cardiovascular health at immune system. Ang paggalaw ay hindi lang pampalakas ng binti. Ito ay pampalakas ng inyong natural defense against disease. Kapag pinalakas ninyo ang inyong mga kalamnan sa pamamagitan ng kahit simpleng paglalakad o low-impact exercises, tinutulungan ninyo ang inyong puso na mag-pump ng dugo ng mas maayos. Ito ang sikreto para manatiling strong at vibrant kahit nagkakaedad. Ngunit syempre, bilang inyong kapamilya doktor, palagi kong ipapaalala. Kumonsulta sa inyong sariling doktor bago magsimula ng bagong routine, lalo na kung kayo ay may maintenance o specific na medical condition. Sila ang makakapagbigay sa inyo ng personalized na gabay para masiguro nating ligtas ang bawat hakbang ninyo. Handa na ba kayo para sa ating huling mahalagang paalala? Ang kalusugan ay isang mahabang paglalakbay. Narito ang hamon at pangako ni Doc. Mga kapamilya, bago tayo magtapos, nais kong iwanan sa inyo ang kaisipang ito. Ang healthy aging o ang malusog na pagtanda ay hindi nakukuha sa swerte lang. Hindi ito lottery na ilan lang ang mananalo.
Ito ay bunga ng ating mga daily choices o ng mga desisyong ginagawa natin sa bawat pagsikat ng araw. Ang simpleng habit ng paggalaw ng katawan araw-araw ay hindi lang isang gawain. Ito ay isang pag-aaruga sa iyong sarili. Pinabubuti nito ang iyong circulation, binabawasan ang inflammation, pinapalakas ang iyong immune system, at nililinang ang likas na depensa ng iyong katawan laban sa mga malalang sakit tulad ng cancer. Alam kong matapos ang edad na 50, marami na tayong pag-aalinlangan. Maaring pakiramdam nyo ay huli na ang lahat, pero ang katotohanan ay mas sensitibo na ang inyong katawan sa bawat mabuting desisyon na gagawin nyo ngayon. At yon ang pinakamagandang balita. Dahil ang maliliit na pagbabago ay nakakalika ng napakalaking resulta. Huwag nating hintayin ang bukas. Ang paglalakad nyo mamaya sa inyong sala o sa labas ng inyong pintuan ay ang unang hakbang tungo sa mas mahabang buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya mga nay at tay, simulan na nating pagalawin ang ating katawan. Araw-araw, simulan natin na yon din. Tandaan nyo palagi, ang inyong kalusugan ay ginto at ang gabay na ito ay para sa inyong masayang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ingat po kayo mga kapamilya.